Okay, so good evening, everyone. Yes Yes po. po. Okay, so I will start screen sharing and I want our classes to be always interactive kasi ako po ay isang educator by profession. I am a graduate from AUP and then syempre, so I'm an English teacher. So communication is part of our learning and I think it is one of the keys to have a successful relationship. Napakahalaga po ng communication sa lahat po ng aspeto ng ating pamumuhay, especially sa leadership. At alam natin na without proper communication, we can have a lot of problems too. That's why this evening, our topic is communication theory and practice. Okay, so let's start. Okay, so meron po tayong talatang sauluhin na ito po ay makakatulong sa ating pong topic tonight. Ito po ay makikita if you have Bible with you, you can open it in Psalms 141 verse 3. Ang sabi po dito is, set a guard, O Lord, over my mouth, keep watch over the door of my lips. Ayan, so 'di ba nga po sa Bible, maraming tayong talata na kung saan minsan ang ating salita ay parang double-edged swords. Tama? Ito ay nakakasakit kapag hindi natin pinag-iingatan. So ngayong gabi ay pag-aaralan natin paano tayo magkakaroon ng effective communication. So first, we're going to study the theory and of course how we could practice it effectively. So alam naman natin na kahit sa loob ng church or kahit saan man, madalas, pag nawawala sa church isang kapatid, normally ay natitisod. So most probably sa ating mga sinasabi o sa ating mga komento. Kaya dapat po mga kaibigan or master guys, mga pathfinder, dapat po tayo laging mag-ingat sa ating pananalita. That's why we say dapat we have to think first before we speak. Marami pong nasisirang relasyon sa pamamagitan ng mga marites, kaya dapat po tayo mga Adventist at isa pong mga leaders, kailangan we have to think first before we speak. Kaya ito ay napakagandang paalala sa atin na binigay po sa atin ng ating Panginoon. Okay, next is, yan. So makikita natin sa ating photo, we have different colors of different people around the world. And we know that all over the world, communication is very important. But if we deliver wrong messages, it could create some chaos. Alam natin yan, ano? So kahit ako po personally, I have been a victim of this kind of things in a company or even outside or inside the church. But as Christians, dapat tayo ay maging makakitaan pa rin ng isang tunay na leader. Okay, what does it mean? Ako po kasi, kahit sinisiraan, I don't explain myself. Okay? Ako po yung hindi ay hindi kasi ganito yan. Hayaan ko na lang matuklasan nila ang totoo. The more we speak, the more we make mistakes. Kaya nga, di ba, sabi nga nila, dapat tahimik ka lang. Okay? Parang si bilyar, tahimik lang. Okay? Pero ako'y naniniwala na ang proper communication ay nagkikreate po ng magandang effect sa ating leadership sa anumang organization na meron po tayo. Okay, next po is, pag-aaralan natin ngayong gabi is what is club communication. So I want to volunteer. Could you please read what is a club communication? Anyone po or pwede po ako magtawag? Okay, club communication, a flow of information and communication happening at various levels. Okay, sino po yan, ma'am? Si Lian Andres. Okay, take address. Okay, sabi daw po is, it's a flow of information and communication happenings at various levels. That's why in a club, kailangan tayo may proper communication. So minsan, tayong mga leaders, hindi natin na-anticipate kung sino yung audience natin. Kaya po mahalaga, pinag-aaralan, sino ba ang kausap ko? Let's say, yung flow ng communication, magdi-deliver tayo sa mga bata, sa mga adventure leaders, and then sa mga bata, dapat po iba rin ang approach natin kung paano natin sila kausapin. Our tone is very important and also our approach. Kapag mga elders naman, as mas matatanda sa atin, mas matataas ang katungkulan, dapat we know how to respect also. Kasi po ang communication, lalo sa ating club, ay nangyayari po yan sa iba't ibang level. So mahalaga ang proper input at ang proper output. Minsan, pag wrong ang input, nawawala rin ang
correct output. Pero minsan kahit tama yung input, nababago yung output. Kaya ngayong gabi ay matutuklasan natin paano ba tayo magkakaroon ng proper club communication. Okay, next po is magkaroon po tayo ng, ayan, sabi daw po is, bibigyan ko kayo ng konting quiz. Okay, so you have to guess. So I have a title here or a sentence and then mag-provide kayo kung ano yung tinutukoy ng ating sentence. So according to our sentence is, we have a circle of support where counselors surround the adventure or pathfinder. Sino po kaya ang support na nakapaligid sa ating mga counselors or sa ating mga guides or sa ating mga mentors pag may adventurer and pathfinder program tayo? Any volunteer po? Dalawa po ito, dalawa. Kaya yung church pa yun? Family. Now, question. Bakit po mahalaga ang support ng parents at ng family sa ating church if we're going to conduct our program of pathfindering in the church? Any volunteer po? At kaya mahalaga yung support nila. Pwede naman tayo na lang, hindi na natin kausapin ang parents, okay? Bakit kaya mahalaga makuha natin ang support ng parents and families in the church? Kung meron tayong mga hindi Adventist, napakahalaga din yan. Bakit po kaya? Any volunteer, bakit po mahalaga ang support ng parents and families sa ating program, sa ating church? Sa pathfindering, to be specific. Good evening, ma'am. Yes po. Importante po yung support ng family kasi ah sila kasi yung target din natin, di ba, yung like sa adventurer and sa AY, it includes in the family. So yung parents like sa adventurer, sila rin naman yung magiging teacher ng mga adventurer class. So kapag wala yung support ng family, syempre unang-una yung moral support and then financially, hindi rin sila papayagan, hindi rin sila magbibigay ng funds para sa mga kabataan. Yes, At syempre, sa mga pathfinder naman, kung wala yung support ng family, ngayon kasi ang panahon ay masyadong mapanganib, di ba? Unsafe na. So, with the support of the family, nag-guide natin sila kung ano mga programa ang dapat nilang salihan. Kung mas nag-enjoy ba sila sa labas or sa loob ng ating iglesia sa mga programa na meron tayo. So, very important po talaga yung support. Yes, very good. Thank you for that wonderful answer. Tama po. Actually, as much as possible talaga. Kasi kapag po tayo ay magkakaroon ng mga camping or programs, kinukuha natin yung consent ng mga parents, right? Or yung mga guardians. Kasi po, we have to get their trust. Kapag hindi po natin na-get ang trust, hindi po nila ipagkakatiwala ang kanilang anak. So, diniscuss ko po ito nung nakaraan na ako po ay nagpunta sa Aurora. We conducted first aid training there. We experienced so many, let's say, issues, of course, in our camping because we didn't prepare ahead of time. Hindi ko ipagkakatiwala ang anak ko sa isang programa na I don't know if my daughter will be safe. Kahit po kayo, kung nag-iisang anak nyo o marami o pamangkin, kasi po ang Panginoon po ay giver ng life. At ayaw ng Panginoon may isang buhay man na masaktan, kundi tayo ay matuto at mag-enjoy at mag-antay sa pangalawang pagparito ng ating Panginoon. So it means to say, whatever activities we have, inside or outside the church, we should get the consent of the parents at dapat ma-build natin yung trust nila. Pero kung ang ating programs ay hindi organized, walang safety, hindi tayo makaka-build ng trust. At napakahalaga po ng trust na yan kasi tama sabi ni ma'am, okay? We need their support also financially. Kailangan ng uniform, kailangan ng visa registration. Kung sakaling walang support from parents or from the guardian, saan sila kukuha? Willing ba ang church magkaroon ng programs for the funding of these kind of activities? And then at the same time, tama yung sinabi ni ma'am, lalo pag may maliliit na bata, alam niyo po ba, kapag nakuha niyo po yung trust ng parents, sasama yan sa camping at sa hiking. Hindi na po kayo mag-aalaga ng mga bata. Mababawasan pa po ang inyong responsibility at ang inyong trabaho. Okay? So kasi yung parents mismo, pag na-enjoy nila, sasama po yan. Lalo ngayon, napakahalaga ng mga bata. Lalo kung katulad ko po, no, kayo mag-asawa, nag-iisa lang yung anak ko. So napakahalaga yung safety niya. So magbigay lang po ko ng konting background. I will not mention where. At
nagkaroon po ng camping po dito sa aming district. During that time, my husband and I went to Pangasinan to meet his family. So, hinayaan namin sumama yung aming anak dun sa camping somewhere. We were invited there also to teach some first aid. However, we need to move to Pangasinan because of some reunion. So, we let our daughter to stay there. Unfortunately, nung nasa Pangasinan na po kami, ay bigla pong nag-request yung ate ng husband ko na tawagan yung anak ko just to say hi kasi they miss my daughter with that activity. Pero po, nang tinatawagan namin, ang sabi ng anak ko, we need to stop calling kasi bawal daw ang cellphone. Di naunawaan ko. So, okay. Pero po, the next day, nalaman na lang namin na yung mga bata ay hindi pinatulog buong magdamag sa labas ng tent with ulan kasi kailangan daw po pantayan yung flag. Do you think it's reasonable enough kung ako po ay medyo masama ang ugali? I will file a case against them. My daughter was then 16 years old. It's against, that's child abuse. Hindi mo patutulugin yung bata just to protect the flag of their group. Kailangan po natin, so from then on, I put up in my mind, hindi ko na pasasamay ng anak ko if they will not ensure the safety of my daughter. Another thing is walang signal sa area. Please, okay, leaders, don't conduct any programs that the parents couldn't contact or figure out the place of their children. Ako po'y sobrang alala. Nagkaroon pa po ng second camping. Kami pong mag-asawa halos mabaliw kahanap where the place was and we couldn't find for 4 hours. Unreachable. Below the mountain, walang signal. Ipagkakatiwala ko ba ang anak ko next time? Of course not. At the same time, meron po ba tayong ambulance or any sasakyan naka-detain doon 24 hours if there is in case of emergency? Wala. And then nalaman pa namin, may na-injured. Tuloy ang program. Alam niyo po ba, kahit may isa lang pong na-injured during activity, we have to stop the program. Kailangan po tayong maingat. Kung hindi po tayo maingat, baka po mauwi tayo sa korte. Okay? Nauunawaan niyo po mga kaibigan. That's why communication and proper programming is very important to conduct any program inside or outside the church. Ang bayan po ng Diyos ay dapat laging organized. Okay? Sabi nga nila, parang cleanliness is next to God. Pag malinis ang ating trabaho, we are next to God's side. Okay, maliwanag po. So wag po natin ang kalimutan kasi ito po isa sa experience ko kaya hanggang ngayon, pag hindi ko nakikitang maayos ang program ng church about sa hiking and swimming, walang first aid, walang magbabantay, I don't let my daughter join. Because safety first. Okay? Mahalaga po yan. Okay, let's move to the next one. Okay, so in this context, normally communication will flow from one circle to the next one. Some exceptions can occur, like a club director leading the communication with parents. Yan, ito po'y napakahalaga, no? Sa ating mga organization, we should avoid overlapping of communication. What does it mean? Kapag po kung sino yung mga nasa mataas, kapag ka nakarinig lang po ng chismis o chika, yung mga mababang, let's say, mga mababang posisyon, huwag po nating pangunahan. Okay? Ito po minsan nangyayari din sa ating church, okay? Sorry, okay? For example, sa board meeting, meron tayong mga meeting na nagaganap. Dapat po hindi yun nakakalabas. Kasi that is very confidential. Pero, malalaman na lang natin nakalabas na sa ordinary member at may natisod ng kapatid. Dapat po sumusunod po tayo sa subordination. Huwag po tayo masyadong magpa-Jollibee. Ay, narinig ko ganito, sasabihin ko na. We have protocol of proper communication and delivering of proper messages. Kung hindi pa po nasasabi ng ating director, at nasabi lang sa iyo ang opinion or plan, huwag na natin muna ipagkalat pag hindi pa naman galing sa mataas. We should avoid like that. We have to respect our mga nakakataas or authorities. Hindi tayo pwedeng manguna. Kaya po nagkakaroon tayo minsan ng problema, inassign ka para lang sa adventurer, inassign ka para lang dito, kaso minsan gusto nating pangunahan yung responsibility ng iba. Kaya nagkakaroon tayo ng overlapping and miscommunication and later, masisira na po yung ating club. Magkakaroon na ng fight, which we should avoid. So please control. If it's not your responsibility, if you're not the one,
okay, assigned to deliver the message, so don't do it. Hayaan nating manggaling sa taas. Okay? So that's one very important thing we have to consider in delivering messages. Okay, next po. Okay, next is communication within the club. Okay, communication between staff members. Yan, napakahalaga. Dapat may agenda tayo. Hindi pwede basta tayo magmi-meeting, wala tayong list of agenda. And then, kailangan lagi tayo magkakaroon ng votation. Hindi pwedeng nasusunod lang. Ay, naku, kasi siya ang nag-sponsor ng ating hiking. Hayaan na kung saan niya gusto. Nangyayari po ba yan? Si Elder ang ganito, sumagot sa lahat ng pagkain. So, kung anong opinion niya, kung saan tayo pumunta, doon na lang. We should avoid it. We should do everything by voting. Ay, isa pa, nakalagay din po dyan. Minutes with decision taken. So, dapat lagi tayo naka-minutes. Lahat naka-table, lahat nakasulat para in case of something na may mabago, pwede nating basahin yung minutes of meeting na pag-meetingan noon bago mag-conduct na another set of meeting. And then, we should assess. Ano ba yung naging problema nung nakaraan? Ano ba yung pwede nating gawin for betterment of our club? Ano ba yung mga issue datis na pwede nating sulbahin ngayon na para maiwasan na? So that's why proper coordination is very important, and dapat po ang area coordinator, nakalagay po dito, ay merong annual visit and survey of staff. Dapat po iniisa-isa din lang natin, okay? Hindi po ibig sabihin na, let's say, sa mga staff, hindi porket nalaman natin ay teacher ito, ay pwede ito magturo, ay ito ganito. We have to have our background check. Kung pwede tayo magkaroon ng third-party assessment, ay napakahalaga. I'll give you one example. May isang teacher, okay, Adventist, biglang nag-apply dun sa school na pinagtuturuan ko kasi I was a head teacher there. Gusto niya mag-apply. So tayo kasi Adventist siya, so tayo naman ay malaki ang tiwala sa isang Adventist. Pero since I was a head teacher that time, I got a responsibility to check the background of this teacher. So ang ginawa ko, in-assess ko muna or tinignan ko or nag-background check ako saan siyang school galing. So I had a phone call with the principal of the previous school that he worked with, and then I called. So sabi ko, sir, blah, blah, blah. Ito po bang teacher na ito? Kasi nakita ko po yung resume niya. Galing po siya sa inyong school. I just want to have some background check of his character or something like that. At yun, alam niyo po ba mga kapatid? Nalaman ko na natanggal po siya dun sa school kasi nagharas po siya ng mga estudyanteng lalaki. Okay? The teacher is a man, and then nagkaroon po siya doon ng case sa school kaya siya tinanggal. Tayo po ay dapat maging maingat sa bawat nating gagawin at decision making. Alam niyo po kung bakit? I'm not saying all. Minsan, may mga kapatid tayo na nagtitake advantage, yung mga simple touching. Kaya po pinag-aaralan po natin yan. Paano tayo magsisave? Yung sa first aid, ano yung mga hahawakan? Kasi po ngayon, napakahalaga po na baka tayo ay makasuhan. Yung simpleng pagpapalo-palo sa puwet, kaso po yan. Yung simpleng pagsipol, kaso po yan. Pag tinawag din yung babaeng matabaka, kaso din yan. So dapat maging maingat tayo sa pag-analyze ng background po ng mga staff na kukunin natin. Kasi po, pag tayo ay nasira sa ganyang bagay, napakahirap na pong makuha ulit ang loob ng ating mga kapatid at ng ating mga magulang. Okay? Ito po ay nangyayari. Sa pong karanasan, isang pastor din po ngayon ay nagtatago, nag-crusade. Alam niyo po nangyari, may 3 counts po siya ng kaso. Kasi po, dun sa crusade, hinayaan niyang pumasok yung mga kabataan. Ibawal po yun. Nakunan siya ng litrato. May kaso siya ngayon. So, dapat po in everything that we do, we have to be very careful. Tingnan ninyo. Busisiin ninyo. Tingnan ang mga background checking. Kaya po ang area coordinator, he has a very great responsibility para po ma-check ang mga staff po na ating kukunin. Okay? So, next na po tayo. Okay, another is club and church communication. Before po tayo mag-conduct ng any activity, alam naman po natin na dapat tayo po ay gagawa ng program at ipapa-approve sa board. Alam naman po natin na ang board ay napaka-makapangyarihan.
Okay? Dapat po ililist po doon ang ating programs for a year, magkano ang budget, and then dapat po ang ating announce and laging on time. Ngayon po kasi medyo naka-social media na tayo, kaya hindi na po yan mahirap. Pero kapag hindi po na-approve yan ng board, wala po tayong magagawa. Okay? Ang board po ang makapangyarihan. Dapat po tayong sumunod. So, hindi porket na, naku, hindi nag-approve yun, hayaan na natin, mag-camping na tayo, hindi naman sila sumusuporta. We should not do like that, okay? Ang church board po ay inilikha ng ating Panginoon to guide all our programs. Hindi naman siguro magsisay no yan kung maayos naman po yung ating planning. Kaya po dapat mahalaga yung yearly plan po natin ay sinasubmit para ahead of time, makapag-plan po kasi po ay yan ay ino-organize. Dapat po hindi nagsasali-saliwa yung program po ng Cavite Mission, let's say sa mission ninyo, and then sa ating area, and then sa district, and then sa church. So dapat po yan na hindi nag-overlap para po yung mga programs natin ay maayos pong nailalatag. Para hindi tayo magkaroon po ng conflict sa church. Okay? Next is, sorry. Okay, next is club or community communication. Yan, napakamahalaga po yan, ano? So, dito po sa club and community communication, mahalaga yon po kasi po, tayo po talaga ang goal natin is makawin po tayo ng mga souls na nasa labas. Kaya nga po, di ba, dapat bago maging master guide, kailangan mabinyagan. Alam niya na mga ating teachers, so si Doc Melly, alam po yan, dati siyang kako-worker ng husband ko. So basically, pag nagtatayo tayo ng pathfinding sa mga schools, ang main goal talaga natin is sila ay mabaptize. So dapat po makitaan din tayo ng great model. So as much as possible, yung programs po natin, pag nakita nila yan na organize, ay syempre madaling na po tayong makakakuha. So isang example po na ginawa ng husband ko, nagkaroon po sila ng community service. How? Yung kanya po mga CAT, mga pathfinders ay nagbungkal po doon sa patnubay na mga kanal. Alam naman po natin, alam niyo po ba yung sa may patnubay, yung parting Baco or Bayan, ano, lagi po yung binabaha. So yung mga kanal po ay lagi po yung barado. So ang ginawa niya po, nagkaroon sila ng community service. Pag nakikita po yan ng outside na tao, ano kayang grupo nito? Ang babait naman, tumutulong sa community. Huwag nating hayaan na tayo nasa church lang. Ang goal po natin ay palakihin ang ating club at the same time makawin po tayo ng ibang souls galing po sa labas. Okay? Kung meron tayong paparades, why not? Masaya yan. Parades tayo, maglagay tayo ng tarp. Okay, pathfinder, blah, mag-marching tayo para maka-invite tayo ng mga tao po sa labas at madala natin sa ating paanan ng ating Panginoon, which is our main goal. Okay, so gamitin natin laging useful ang lahat ng programs para po tayo ay makahikaya. Okay, next po is okay, club and parent communication. So I will not emphasize more. Mahalaga po dito, magkaroon tayo ng club registration. So dapat po yung club ninyo nakaregister na po doon sa mission. And I know you did that well. And of course, kailangan natin ng, ano po yung mahalaga for emergency? Kailangan po natin kumuha sa SSD ng ano po ba yan? Insurance. Okay? Para din po maging secure ang mga bata at dapat po yung yearly plan natin ay pinamimigay din po natin sa mga parents. Ngayon may social media, gawa po kayo ng group chat ng mga parents, isend nyo po doon para alam ng parents, paplanuhin na nila yung budget nila. At the same time, yung mga schedule nila ay mai-adjust po nila sa schedule po natin. Kasi mas gusto naman syempre po ng parents na yung mga anak po nila ay maka-join po ng mga activities po sa pathfinding. Kaya proper communication will, kasi kasi ganyan yan eh. Naku, uwi kami sa probinsya kasi may ganito. Kasi po, we didn't send our 1-year program sa mga parents. Wala tayong proper communication. Pero, kung nakita na po nila ahead of time, sila na mismo mag-a-adjust para yung mga kabataan or mismo sila makasama sa ating activities. Okay? Next is, yan. Tapos na po isang topic, punta na po tayo sa public speaking. Di ba? Mabilis lang po ako. Ngayon po, bibigyan ko po kayo ng konting how can I say? Brainstorming. Kung nabasa niyo po yung ating, how can I say, yung ating dito, notes, pwede niyo pong masagot. Okay? So ano po ba yung mga kailangan natin i-consider sa public speaking? Okay? Any volunteer? What are the things that we need to consider in public speaking? Ano ba ngayon? Ano yung mga kino-consider ko sa pagsasalita ko ngayong gabi?
Kanina, kinonsider na yun ni Doc Melly. Okay, any idea po? Ano po kaya? Ito ay 4 lang po. 4 na bagay na dapat natin i-consider sa public speaking. Audience walk. Audience. Okay, very good. Ano pa po? Time po. Time. Yan. Very good answer. Okay. Yan. Ano ba nangyari sa kanya? Oh, look at the photo. Sinong natutulog na ngayon? Meron na ba? Nakanganga pa. Kasi po, pag sobrang haba, ano po nangyayari? They feel so bored. Kaya po mahalaga ang time, or we call that length. Okay? So, according to the science, people listen only 30 minutes. More than that is just a waste. So, sa mga mahaba magsalita, so ang listening span lang po natin is just 30 minutes. After that, it's just a waste. So, dapat po maging concise and direct po tayo kung tayo po magkakaroon ng public speaking. Okay, next guess. Sige pa po, guess pa po kayo. I heard audience, time. Ano pa po? We have 3 more. Sige po, isip po tayo para hindi po tayo makatulog. Yes, from Ortega family. Any volunteer? Patient. Patience. Aha, pwede rin. Patience. So, kailangan kapag yung audience natin medyo bastos, dapat marami tayong pasyensya. Yeah, I experienced that as a teacher. Dati po, medyo maikli. Ngayon, medyo mahaba ng pasensya ko. Okay? Isa pa po, last one. Po, yung mastery or delivery, parang ganun po yung dapat alam po yung sasabihin. Yes, delivery is very important. And I think that's the second one. Okay? Click natin para malaman natin. Yes, perfect. That is delivery. So what does it mean? Our delivery always depends on our audience. So kapag bata ang kausap natin, dapat cute din yung boses natin. Okay, mga bata, good morning. Hindi yung mga bata, good morning. Hindi natakot yung mga bata. So dapat sa delivery, we should know our audience. We have to check yung tone natin, yung accent natin, yung bilis natin, yung bagal natin. Ito po, I will accept my negative aspect. Medyo mabilis po talaga ako magsalita. Pag nagla-live po kami mag-asawa, lagi sasabi ng asawa ko, bagal, bagal, bagal. So minsan, nagtuturo din po ako sa mga estudyante, beginner, advanced. Ayun po yung medyo negative aspect ko. I speak a little bit fast. Maybe to, I don't know why, to cover up my fear sometimes. Minsan po pagka kinakabahan ako, medyo mabilis po ako magsara. Pero that's my problem. So I try to, let's say, overcome it. So dapat alamin natin yung audience. How can I deliver my speech directly? Kaya po mahalaga sa delivery, meron tayong intro, body, and conclusion. Kasi po, katulad niyan, pag natutulog, I remember my mom. Pagka nag-church kami, pagkatabi ko yan, pag nag-start na yung second service, yuyuko na. Pag nag-amen, gising na din. Kaya mahalaga yung conclusion. Kapag narinig niya yung conclusion, at least may natandaan siya. Kasi tulog siya entirely dun sa sermon kasi mahaba. Naniniwala ba kayo kapag matanda na daw yung speaker, mahaba na magsalita? Yes or no? Raise your hand if you agree. Wala nag-raise ng hand. Yun! Kaya pag matanda daw, mahaba na magsalita. So, dapat pa-claim natin kasi tumatanda na ako, okay? So, dapat po mahalaga ang delivery. We should check our intonation, our audience, our tone, para po maging exciting naman ang ating public speaking. Next one. Yan. May narinig ako kanina, no? Ano yun? Letter P, it is practice. Okay? They say practice makes perfect. Okay? So, mahalaga. Actually, kapag nagtuturo tayo o nagbabasa, dapat as much as possible, yung pronunciation natin ay kinokorek natin. Ngayon po ay napakadali na, may AI na tayo. Banggitin mo lang, how to pronounce this word. Sobrang dali. Okay? So, kailangan tayo nagpa-practice. Alam niyo po kung bakit? Dahil po tayo ngayon nasa gadget na pag nagkamali po kayo ng turo, na-check na po ngayon ng audience kung kayo po ay nagkamali. At pag tayo nagkamali, anong ating gagawin? Tatanggapin ba o magiging rude ba tayo? Pag nagkamali, tanggapin natin and then i-correct that next time. Okay? Wala naman sigurong mawawala sa atin kung sakaling tanggapin natin ating pagkakamali at later on, i-correct natin.
Okay? Naintindihan po ba? Practice makes perfect. Kung sa tingin ninyo hindi kayo masyadong pleasant, medyo buhaghag ang buhok, magtali. Kung medyo pale, mag-lipstick ng konti, maglagay ng rouge or konting blush on para mag-improve yung ating physical appearance. Kasi alam niyo po, ang ating physical appearance is a total delivery of what we are. Pag nakita kayong look smart, sabi na wow, look smart. Siguro magaling to na speaker. Siguro matututo ako. Eh, kung itsura natin, mukha tayong lousy. We didn't practice the speaking. We didn't practice the pronunciation. We didn't practice the content. So wala na. Iko-correct ka na ng audience mo. So hindi na nila nakukuha yung essence ng sinasabi natin. Kaya po, being a master guide, kaya nga master guide, we have to be master in everything that we do. Practice, practice makes perfect. Okay? Pero minsan, hindi natin nagagawang mag-practice, pero if we have a lot of prayers, I think God will provide pang Miss Universe answer. Medyo naranasan ko yan, on the spot question, hindi ako nakapag-prepare, pero pag nag-pray tayo, when we wake up in the morning, and we try to practice prioritizing God first in our life, everything will go smoothly. Kasi minsan, may mga tao na very confident na, ay, alam ko na to, hindi na ako magpa-practice. Ay, master ko na, hindi na ako magpa-practice. Ay, kasi ganito naman ako, teacher naman ako. Pero alam niyo po ba, minsan, hindi minsan, madalas, if we rely on our own skills, we normally fail. Kasi ang Panginoon, pinapalo din tayo, masyado kang mayabang. We have to be humble. Kung ating Panginoon nga po, hinugasan niya ang paa ng mga disipulo na galing sa paglalakbay. Can you imagine that? Galing sa paglalakbay, maalikabok o maputik, hinugasan, di ba? Ito'y isang klaseng pagpapakumbaba. According to the history, yung paghuhugas ng paa ay gawain ng servant. Ito po ang pinakamababang anyo po ng slave during that time. Ngayon, ang question ko, bilang mga leaders, are you willing to wash the feet of the lowest people in your community? Kasi nga po, taas ang kamay. Tayo ba'y willing magpakumbaba just to serve our God? Kasi we have to practice what we speak. Ayun, thank you naman si Sir Nilo. Wala na, dapat lahat tayo. We are the servants of God. We have to serve. Yes, amen. That's why we have to do our best to serve. Okay? Even the lowest people in our society. Okay, next po tayo. Okay, yan po. Ano kaya yan? Merong thumbs up and thumbs down. What does it mean? Start with letter F. Mahalaga po yan sa very good. O, A ka naman. Okay, yeah, feedback. No. Gusto ko naman makinig sa mga boys there, mga lalaki natin. Bakit po kaya mahalaga ang feedback sa public speaking? Ako lagi kong tinatanong asawa ko, lagi sabi, mabilis ka magsalita, mabilis ka magsalita. Laging ganon. Course of interaction po, ma'am. Yes, because of reaction. Did I get it right, sir? Tama ba? Reaction? Did I hear it correctly? Interaction po. For interaction, yes, correct. Kasi po, kapag ang speaker very boring, di ba? Baka hindi ka na-invite niyan. Mahalaga rin minsan na-invite tayo ng madalas. It means we're still effective public speaker. At the same time, mahalaga ang feedback para po nagkakaroon tayo ng self-assessment. Ma-check natin, ano yung pagkukulang ko? Next time, ano kaya yung improve ko? Ay, sobrang haba ng pagsasalita ko. Ay, hindi ako nag-practice ng maigi. But, however, we have to be very careful with our feedback. Bakit po? Marami po kasing na-o-offend. Kaya dapat medyo constructive criticism. What does it mean? Hindi po kasi lahat ng tao pare-pare. I wanna be honest with you. Katulad ngayon, bawal na nating sabihin, oy, bingi ka, bulag ka. Hindi na pwede nating sabihin na ikaw ay may kapansan. Dapat daw ngayon ay, example, may physical na defect. Physically challenged. Yan. O, alam mo, yung mga baliw, bawal na sabihin yan. We have to say, mentally challenged individual. Kasi po, kailangan din nating ma-win. Okay? Gusto nating mag-correct in a proper way and in a right manner. Hindi naman yung pagkakababa lang ng pulpit, pagkakatapos, kinurek mo na agad, baka ma-offend ang kapatid. Okay? Pwede naman gawin niyo ito in a very nice way. At the same time, tayo po as a public speaker, ako po naniniwala lahat tayong master guys, lahat ng mga Pathfinder trainees or MGTs, kailangan nating magsalita.
So, kailangan natin i-practice at mag-improve. Ako po ay madalas makinig. Because English teacher ako, so lagi ako nakikinig ng mga videos about English to improve my speaking. So, hindi lang English, nakinig ako ng British, minsan nag-aaral din ako ng konting Koreans kasi ang mga Korean language, kasi Koreans po mga estudyante ko. So, kailangan ko pong improve yon. At the same time, nagtuturo din po ako ng mga international exams like IELTS, TOEFL, and everything. Tinuturo ko po yan. Pero alam niyo po ba, ako din po, pag nagpapatest sa estudyante ko, binibigyan ko sila ng chance. Sabi ko, sige, I will do it myself. You time me and you say feedback about me. Kailangan natin mag-reflect. Kasi minsan pag hindi na tayo kumukuha ng feedback at reflection, baka masyado na tayong madum sa ating height of success at makalimutan natin na tayo pala ay servant of God. Okay? So yan po ang isa sa mga kailangan nating alalahanin, or we have 4 things to consider in public speaking. So kayo po, wag po kayong matakot. Kailangan lang natin mag-practice, alamin ang audience, alamin ang feedback. Pag nag-practice po, tayo po ay malalaman na natin kung gaano kahaba. Kasi nag-practice tayo. Pag hindi tayo nag-practice, minsan very short and sometimes very long. Okay, next po is team building and conflict resolution. Okay, so nangyayari naman po talaga na nagkakaproblema. Parang wala namang relasyon, walang problema, no? Ganon din sa ating mga groups, okay? Sa ating mga, how can I say, ating mga clubs, nagkakaroon talaga tayo ng problems. Of course, we have to have our solution. Pag may problema, laging may solusyon. Ayan. So, meron pa tayong 7-step win-win model. Okay? So, win-win model. So, meaning to say, kung may problema, kailangan, natin, we have to coordinate and solve the problem. Huwag nating iwanan. Kasi alam niyo po ba, pag may isang problema hindi na-solve, mangyayari po yan sa susunod. Kaya dapat po i-identify natin ano yung problema, ilista ang mga kailangan gawin, at makinig sa iba. Huwag po tayong masyadong self-centered, or wag lang po nating pakinggan yung mga mataas. Baka po mas maganda yung ideas ng mga members. Baka po marami tayong makuhang ideas or solutions sa kanila. We have to have our open communication. And then we have to list our possible solutions. Kapag ito nangyari, ano ba ang solusyon? O sige, halimbawa, nag-camping tayo, nag-hiking tayo. May isang kapatid, walang financial na pangbayad, anong gagawin natin? Ito si ganito, walang parents, walang guardian, anong gagawin? We have to list all. And then we have to find solutions. And not only that, dapat meron tayong plan A, plan B. Kung pwede nga pong may plan C, why not? Lalo pag nagpapakamping tayo, yung ating weather in the Philippines is very unpredictable. Kailangan tayo laging maraming plano, and then we should have solutions for that para hindi tayo nasa shock. Minsan may nagpa-camping, hindi sila nagkaroon ng survey the scene, hindi sila nagkaroon ng checking the place before conducting any camping. Nalaman na lang nila, andun na sila, sa gitna pala ng area ay may natutulog na malaking ahas. O doon sa area pa ay maraming unggoy, pinagkukuha yung pagkain nila. Meaning to say, we didn't have A, B, and C plan, kaya nagkakaroon tayo ng problema. So kung na-encounter na natin ito, huwag na nating ulitin. And we have to have our solution, and then we have to always follow up. Okay, next. Okay, social media in club ministry. Ayan, ang mga kabataan po sobrang galing sa social media. As much as possible, tayong matatanda, mag-aral din tayo para hindi naman tayo left behind. Okay? So, mahalaga ito para po sa communication. Ang problema naman po, ito nangyari din po ito sa ating church. For example, nag-announce po tayo sa group chat. Kaso po, may mga matatanda, hindi naman nag-open, o may mga parents halos hindi marunong, or nag-open sila Friday na yung announcement natin, last week pa. Kaya from time to time po, mag-post po tayo lagi, tapos ipin po natin yung message na mahalaga. At the same time, tayo naman pong concerned doon sa group chat, kung hindi naman po related sa ating club, huwag naman po tayo mag-post. Kung ano-ano na lang po sinisend natin doon, about politics, about sa mga artista, about sa issue ng flood control. If not related, if not necessary, don't send there. Kasi yung po'y nakalaan lang para sa announcement. Mahalaga po yun. Naintindihan niyo po ba mga kapatid?
Okay? So, kailangan po tayo gumamit ng emails, kung may group chat, meron tayong mga kakautok, may mga Viber na ngayon, bla bla, gamitin natin yan para magkaroon tayo ng proper communication. However, we have to be very careful. Paano yung area na wala palang signal? Paano natin madi-deliver yung message? So, therefore, we have to find ways. So, kung pag wala mga signal, ahead of time, mag-announce na tayo sa ating meeting para kung sakaling mawalan man doon ng signal, magkaroon ng blackout or magkaroon ng emergency, natanggap na po nila. That's why, ang ating pong communication, let's say, group sa ating, ano naman tawag natin yan. Anyway, yung in charge sa communication, napakahalaga po yan para hindi po tayo magkaroon ng overlapping. Lalo na po, kung halimbawa, pupunta tayo sa isang lugar, nagkaroon ng bagyo, pag walang signal, dapat pala hindi na tayo tumuloy. Kaso tumuloy pa rin tayo, maaari tayong mapahamak. Kaya po gamitin natin ang ating digital communication in the best way as much as possible. Kung magkakaradyo tayo, mahalaga rin yan. Okay? So, nagpaplano ba kayo magkaroon ng radyo? Napakahalaga po yan sa ating camping for emergency. Bigyan natin at saka ina-advise ko po, huwag tayong bumili ng mga, tawag nito, ng mga second hand at saka mga hindi branded. Okay? Tayo po yung mga Adventist, dapat nabili po tayo ng branded para iwas po tayo sa problema. Okay, next is tapos na po. Yan. Okay. Any question? I will just entertain maybe 2 questions. And then our lecture is already done. May question po ba? Any additional? Ma'am, ako pwede. Yes, sir. About dito sa sinabi mo, yung pointing out regarding sa pag-sending doon sa mga group chat. Meron Yes. akong mga leaders, mga master guide, elders. Opo. Tama kaya na pinersonal ko na lang doon sa sarili niyang account. Sir, baka naman pwedeng wag mo na ngang mag-send ng maraming message about spiritual, mga Timoteo, mga John. Pagkakahabang message, sabi ko, yung nasasapawan. Kako di Correct. official. So, hindi naman kita pinapagalitan o sinasabihan. Bagkus, gusto ko na maintindihan mo, in a communication, nasasapawan na yung lahat ng message. Kasasalta ko lang ng message, sinapawang pagkahaba-haba ng mga talatang bersikulo, mga ganyan. Kako, wag mo nang ano yan, hindi naman masama. Pero in a way, in a humble manner, speaking din, sa public speaking. I hope hindi ko siya na-offend. Okay. So, actually, nangyayari talaga, lalo yung mga matatanda, kasi hindi po talaga sila marunong masyado humawak ng social media. So, ang gawin po natin siguro, we have to be a little bit more patient. At the same time, mag-announce po tayo na this group chat is only made or intended to post, let's say, announcement about our programs. Tapos, ipin nyo po. Turuan nyo rin po mag-pin na message para pag binuksan, lagi pong makikita. Kasi nasasapawan nga po. At the same time, siguro, bago tayo magkaroon ng group, kaya nga po mahalaga itong mga training na to, kinakandak sa church. At the same time, mga elders na attend din para alam nila, ay, mali pala yung ginagawa ko kasi minsan po yung matatanda medyo sensitive din po. Kaya po napakahalaga kung lahat po sana ng members ng ating church ay belong po sa ating program, hindi tayo magkakaproblema. Kung halimbawa, andun ako sa church ko, diniscuss ko to, yung elder nandun sabi niya, mali pala yung ginagawa ko, sorry, didelete ko na. Okay? Kaya mahalaga makuha natin lahat ng members. Tama po yun. Kaya yung isang master guide natin, walang ginawa kundi mag-send ng mga flowers, isabat. Tinanggal ko na sa group chat. Tapos Baka naman sir, ma-offend, tinanggal niya talaga. sa tinanggal, sabi ko, pasaway ka na dyan eh. Walang ginawa kundi mag-send ng flowers ng mga happy Sabbath dyan, kung ano-ano. So, hindi naman siya naasar. Binalik ko rin naman. Yan lang, we have to know. Tama naman, sir. Alamin natin yung tao na yon, di ba? Sabi ko nga, alamin natin yung ating kakausapin kung ma-offend ba o hindi. Kung hindi naman, okay, we can talk personally. Yan. Huwag naman natin tirahin sa group chat. Or magkaroon tayo ng general. Isa pa po, okay, another comment. Kung sino lang po yung naka-assign na mag-post ng announcement, yun lang po ang magpo-post. Okay? Hindi po lahat may karapatan mag-post. Kung sino yung official na magpo-post, siya lang po. Okay, another thing, last na po. Garden Villa Seventh-day Adventist Church, Vanguard's Pathfinder Club Certificate of Appreciation. This certificate is presented to Master Guide Yelin, tama po ba? Yelin D. Camacho, in grateful recognition of your invaluable contribution as resource
person for our Master Guide Leadership Training on the topic Leadership, Identity and Growth, Wisdom, Communication Theory and Practice, conducted via Zoom platform on October 9, 2025. Your time, expertise, and dedication have significantly enriched the training and encouraged the participants to use the gift of communication to edify, reconcile, and strengthen the body of Christ. Given this 9th day, October 2025. Signed, Joel Vicasas, Adventist Youth Ministries Leader, Erwin Andres, Club Director, Church Head Elder, and Aaron Ferdinand R. Robles, District Pastor. Thank you very much po, Master Guide Yelin.